Ayun, masap sa inyo mga bengkong, no? Ngayon lang ako magte-take ng video nung nasa biyahe. Re-react ako dito kay Vice. Kasi puro Vice ang lumalabas eh. Di ba nagre-react lang naman ako kapag nakukulitan na ako sa newsfeed ko. Ito, viral to kay Vice Ganda. Siguro sa isa niyang concert. Concert to eh. Hindi ko alam kung saan lugar to eh. Kasi nga nasa cellphone ako, di ba? Huwag niyo akong nasa cellphone ako. Hirap ako mag-video ngayon. Kaya dito ako nagre-recording sa cellphone ko. So panoorin nga natin kung anong joke daw na nakaka-offend daw. Nakaka-offend daw yung joke niya. Tingnan natin, no? Kung nakaka-offend talaga. Pag ako, hindi ako na-offend dito, ha? Nothing beats a jet ski holiday. Fly now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bombing from China's vessel and reach into The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Reklamo to DBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga po. So yun na nga, no? Political, pala siya, political issue. Political topic. Ginawa niya punchline. Wait lang, iusin ko ng camera. Medyo malabo nga lang, no? Maglilitaw na lang ako ng ilang mga clips dito sa gilid-gilid. So, tatry ko mamaya mag-research pag-uwi ko about dito sa issue na to, kung ano talaga nangyayari. Pero, isa-summarize ko na lang yung video. Nag-joke siya about, sabihin ko na siguro yung word about DDS tsaka PBBM. Yung mga yung mga reels ngayon na ganyan, tapos puro kalokohan. Yung mga content, no? So si Vice kasi, pag may naisip siyang, sa mga comedian kasi, no? Pag may naisip na punchline yan, talagang bibitawan nila yan. No matter what, kung gaano kabigat yung bibitawan nilang joke or punchline, talagang bibitawan nila yan. Kasi sayang opportunity. Ano lang yan eh, parang ganito, di ba, nagre-react tayo sa mga video. Ang hinahabol nila dyan, yung authenticity, tsaka yung hindi siya scripted, kumbaga. May pagka-scripted kasi concert, pero yung joke na yun. Pagdating sa political, mga issues, political topics, medyo nakakaano yan eh. Mga nakakailang na topics, religion, politics, yan ang mga nakakailang na na mga bilawang punchline. Kasi pag nagbitaw ka ng jokes dyan sa mga topics na yan, talagang may masasaktan na ego dyan, syempre. Hindi ko lang alam kung masyado na tayong nagiging maramdamin panahon natin ngayon. Masyado na tayong iyakin. Kasi ako, laking Dota ako no? Laking computer shop ako. Diba yung mga nagko-computer na bata ngayon, ang inaano nila. Pag trash talk sila ng kalaro nila, no? Umiiyak na agad. Pero hindi pa ganun kabigat. Kung babalik kayo dati sa mga computer shop, no? Yung mga amoy pa ang computer shop. Tapos, naamoy mo yung headset na amoy pawis. Tapos yung mousepad, amoy borde. Doon ako lumaki, no? Sa mga ganong setting. Kailangan talaga matitibay yung mga sikmura mo nun. Kasi pag nakipag-trash talkan ka sa mga Dota players ng panahon dati, mga 90s kids, talagang pati yung relative mong namatay na, no? Masasali. Ganun kabibigat yung mga trash talk dati. Tsaka yung mga may nararamdaman ka sakit sa balat mo, no? Ganun kabigat yung trash talk dati. Kaya kung masyado kang iyakin sa panahon dati, ewan ko kung generation na to ang mga iyakin bata no? Bakit naman yung bubble gang dati, yung mga jokes nila, kung papanoorin nyo, magpapasok ako ng isang clip dito, hanapin ko yung isang clip ni Michael B dati. Hindi naman nagbabago si Michael B. Ito si Gottfried Badeo. Ang kanyang ama ay mula sa Berlin. Ang kanyang ina ay isang baklang taga Malate. Ang kanyang salita ay German Backlash. Hello, Gottfried. Hallo! Guten Tag! Pupuntahan kasi kami booking medyo cut. Hindi nyo lang mararamdaman dyan kasi in-edit ko di ba? So maglalabas ako ng isang clip dito tulad ng sinasabi ko kanina na yung mga jokes dati yan, mga Nuts Entertainment, Bubble Gang dati, ano pa ba? Yung mga naabutan ng 90s kids dati na bago mag bandila o kaya saksi. Yan. Yung mga jokes dati, wala namang pinagkaiba sa jokes ngayon Hi, Mina! Ang baho naman ng buhok mo! Ganda mo pa naman!
Tapos, ang baho ng buhok mo. Sayang ka. Ganda-ganda mo. Ang pangit ng buhok mo, ang baho-baho. Talagang ang nagkaiba lang, ang nagbago lang talaga yung audiences. Hindi naman nagbago yung mga comedian dati. Michael B ganun pa rin. Pero knowing Michael B, nag-a-adjust siya, diba? Kita niyo naman. Pero ibahin niyo si Vice Ganda. Vice Ganda, pag may biglang, uy, joke to parang opportunity to para ibato ko tong joke na to babato niya yan no matter what kind of audience you are, diba? Wala siyang pakialam sa'yo. Tulad nga niyan, 'di ba? Dahil nga dun sa pangyayaring 'yon, tatawa na lang talaga ako sa comment section eh. Ewan ko masyado lang tayong minsan busisiin natin mga sarili natin kung masyado ba tayong naging madrama, masyado na ba tayong naging sensitive sa mga joke ngayon. Ganun pa rin naman 'di ba? Si Vice, nakakaharap. Si Vice naman kasi simula nung bigyan ko lang kayo ng little background about sa topic natin. Si Vice Ganda naman kasi bago siya naging sikat, 'di ba? Ano na siya, kilala naman natin siya na na medyo mataas yung hairline niya, no? Yun yung ginawa niyang stepping stone. Uy, parang kukutsain ako ng mga tao. So ito yung gagawin kong kalakasan ko para makilala ako, no? Kinalaunan, yan pala eh. Pati ko nakita yan kanina. Naghahanap kasi ako ng makakain eh. Kinalaunan, tinawag din siyang horse, kabayo. Ginawa niya rin yung stepping stone. Hindi niya yun iniyakan, no? Ginawa niya yun, pinag-produce niya ng income, no? Lalo siya nakilala doon dahil hindi siya marunong mainis, di ba? Yan lang yun eh. Pag ikaw na inis, talo ka. Sa amin nga dati nung nagdodota kami, pag ikaw na bad trip, talo ka. Iyakin ka eh. Ba, sensitive ka eh. Iyakin ka. So, doon naman sa issue na yon, di ba may mga nagsasabi na yung mga ginagawa natin dapat nasa right place. Tanungin muna natin yung sarili natin, nasa right place ba si Vice? Nasa Senado ba siya? Nasa church ba siya? Wala naman, di ba? Nasa concert arena siya. So, yung mga tao doon is fan ni Vice, di ba? Fan ni Vice yung mga tao doon. So, alam nyo kung bakit lang siya na-cancel? Dahil sa social media. Tinik yung video, tapos pinost sa social media, kaya siya na-cancel. Resulting to persona non grata na ata siya sa Davao. Lalagay ko na lang dyan kung makita ko. Knowing Davao City, di ba mga supporter ng Duterte family yun. So, ayon sa aking pananaliksik, no, pagbabasa. So, si Vice Ganda pala is di siya diniklarang persona non grata ng City Council Government ng Davao. So, nanonood ako ng balita at may nasabi ako sa mga tinig kong video na ikakat ko naman na siya, hindi na siya makikita. No? Akala ko na deklara na ng persona non grata si Vice. Then, meron ako dito meron ako nabasang article dito galing sa Philstar. So, dito, a fake City Council resolution declaring Vice Ganda persona non grata circulated online after the comedian ate in a skit the performer president's campaign promise of going to the West Philippine Sea. The skit angered some Duterte supporters. So, sabi dito, hindi daw naglabas ng statement ang City Council ng Davao. Nabalita din siya 24 oras, no? Kasi pag nag-i-edit ako, talagang pina-fact check ko muna bago ko talaga i-upload sa channel ko, no? Ano to balita to Syempre, related din to sa politics. So, mahirap na rin. Kailangan na rin natin mag-fact check, mag-ingat kayo, lagi kayo mag-fact check kung totoo yung mga kung totoo yung mga pinaniniwalaan nyo, no? Sabi pa dito, the Davao City Council has opted not to declare performer Jose Marie Visceral, better known as Vice Ganda, a persona non grata for poking fun at former President Rodrigo Duterte, who is detained at an International Criminal Council Court, Criminal Court, ICC, in The Hague, the Netherlands. So, hindi siya nga dineclare, no, ng Davao talaga. Hindi ko alam kung, kasi may mga nagsasabi ng binawi o hindi nila dineclare. Yun lang, sabi rin sa 24 oras ba to? Sabi sa saksi,
ng GMA, no, hindi siya diniklara na persona non grata sa Davao. Ewan ko kung ang cancellation lang sa kanya is social media, pero sa tingin ko social media lang ang nag-cancel sa kanya. Yung mga tao talaga na supporters ng Dutertes, no. Eto, buti na lang nanood ako ng balita, talaga mag-fact check talaga ako kung legit yung sinasabi ko, no. Di lang ako may mali dito, chine-check ko to ng triple, no, habang ini-edit. Sabi ni Councilor Danilo, dayang hirang ata yun, hindi siya diniklara na persona non grata, no. Pero may dapat na responsibility si Bay dun sa joke niya. Yan ang pinaka-resolution for now ng Davao sa makalat na issue. Lalagay ko na lang dito sa gilid yung kumakalat na resolution sa social media kasi napansin ko dun sa resolution na yun. Mali ang spelling ng Davao. Maging keen din tayo sa pag-observe and pag-fact check ng mga nababasa na social media, lalo na uso na yung mga AI, yan, chat GPT na isang pindot mo lang kaya na niyang gawin yung mga gusto mong ipagawa sa kanya. Kasi kung makikita nyo Davao, kasi pag mga ganyang official statement, talagang yung mga spelling talaga kailangan precise yan kasi legal matters yan. So, kailangan nilang maging keen dyan. Resolution naman nila dun sa nagpapakalat nun. So, yun lang. Nag-take lang ako ng videos para maklarify. Tuloy na natin yung video ko dun. Tuloy nga na sinasabi ko, hindi kaso yun, no. Ang persona ng grata, yun lang yung state nung lugar na ideklara ka bilang hindi ka welcome dun sa lugar na yun. Pero hindi siya talaga case, civil case, hindi siya criminal case, no? Ano lang yan, parang yun lang ang tawag doon, no? Kapag nag-joke ka lang ganun siguro, dapat nasa right place ka. Tanongin natin kung nasa right place ba siya. So tingin ko nasa right place naman siya, di ba? Nasa right moment siya para bitawan yung jokes na yun. Hindi ko na bibitawan yung, hindi ko nasasabihin yung panig tong isang panig kasi ayong i-topic to no? Basta about political tsaka religion, ayong topic yan hanggang maaari, di ba? Hanggat maaari, di ba? Umiiwas tayo dyan kasi ayong makancel. Hindi ko lang alam kung anong point nung nakaka-offend ba siya. Parang sa akin kung tatanungin nyo, hindi naman masyado. Kasi unang-una, alam mong joke yun eh. Alam mong concert yun. So, mas grabe pa nga yung mga joke kung pumasok ka sa mga comedy bar talaga eh. Kasi yung SME ko kasi, bigyan ko kayo ng konting story time. Bigyan ko kayo ng konting story, no? Yung SME ko kasi, dati, nung nakatira pa siya nung college dun sa tinitirahan niya, nag-inuman sila, no, sa comedy bar. Trinay niyang pumasok dun sa comedy bar. So, kasama niya yung mga friends niya, kasama yung ilang relative niya, nag-good time sila dun sa comedy bar. And then, nung kwento niya sa akin kung ano meron dun sa comedy bar, talagang pati yung kahinaan mo bilang tao, no, yung mga kapintasan mo bilang tao, talagang doon, talagang bibigyan ng joke doon. Kasi hindi ka dapat mainis. Unang-una, choice mo yan, di ba? Yung risk nasa sayo, di ba? Kontrolado mo, pupunta ba ako dito kasi baka makutsa ako dito. Ready mo sarili mo, di ba? Bakit ka pupunta sa lugar na ayaw mo namang gawin sayo, di ba? Unang-una, mali mo rin, di ba? Hindi mali nung comedian, mali mo. No? Yun lang ang akin, no, regarding dyan sa issue na yan. Pero para sa akin, hindi siya nakaka-offend. Hindi siya nakaka-offend, boy. Parang lang sa akin, parang wala pa nga eh. Lang siya, humor, no? Siguro, kaka-categorize natin siya dun sa dark humor. Aware naman kayo sa dark humor, di ba? Nakaka-cancel talaga yun pag pinato mo yun. About sa mga may sakit yon, about sa mga kung ano-ano mga dark humor, di ba? Lalagay na lang ako definition ng dark humor kung ikaw hindi mo alam yung dark humor. Nandiyan sa baba, lalagay ko na lang din. Siguro, sa akin lang, opinion ko lang, no? Kasi baka nating maging maramdamin, sensitive masyado sa mga hindi naman relate sa ating mga topic, no? Kasi hindi naman siya talaga okay lang sana. May pa sana kung pilay ka, di ba? Pilay ka.
Tapos, o kaya may cancer ka, di ba? Tapos, ginawa kang katatawanan. Pwede pa. Pwede pang, reasonable pa siya para maging ika-bad trip mo, no? Pero yung about politics, about religion, I don't think so na maramdaman mo yung mga extraordinary na feelings na yan. Sa akin, disclaimer, sa akin lang na opinion yun. Hindi ko pinipilit yun sa'yo. Kung ayaw mo yung ganong opinion ko, bahala ka sa buhay mo. Kaya mo na nga makabuo ng bata, maniniwala. Papauwi na rin kami. Little lang, no, bago tatapusin tong walang kwentang reaction video na to, no. Nag-react lang ako kasi labas. Pauwi na kami. Traffic. Siguro mamaya, tatry ko mag-take mamaya kapag hindi ako tinamad, no. Hindi ako tinamad sa bahay, tatry ko mag-video. Bibigyan ko pa kayo ng ilang insights or mga information about that issue. Bukan ko mag-video mamaya kahit pagod sa matulog. Yeah, dito ko na siguro tatapusin tong video na to. Salamat sa panonood. Sinayang ko lang oras nyo. Salamat sa 10 minuto nyo. Dito ko na tatapusin tong video na to. Kung nagustuhan mo, syempre mag-like ka naman para pagi naman ako, no? Hindi yung puro nood ka lang, no? Iyan mo na rin, follow mo na rin ako. Baka gusto nyo mag-follow, no? Di naman ako nagre-re-upload dito ng mga video. Pinaghihirapan ko yung mga video ko, no? Nagre-research ako, diba? Nag-e-edit ako. Ako lang gumagawa niyan. Yun lang naman gagawin mo, eh. Diyan ko natatapusan. Salamat sa panonood. Yun sa muli, yo!